God is good. Jesus Christ. Almighty God. Sa Diyos po ang pinakamataas. Atin pong basahin sa aklat na Marcos. Sa Marcos chapter 5 verse 7. Chapter 7 verse 3. Dito tayo mag-start. Sapagkat ang Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsikain, kundi muna mga gugas na mag-ingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. Mark chapter 7 verse 5. At siya'y tinatanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakan ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumalduman? 7. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Chapter 7 verse 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinapwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Chapter 7 verse 13. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, kolom, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Sa pagkabanggit po natin dito sa unang binanggit natin hanggang sa chapter 7 ng Marcos verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos ay malinaw ang history sa buhay ng una nating mga ninuno, which is Israel, na ang pagka simula sa lahat ng bagay, maging sa mga lingwahe, na ang ilan din at karamihan sa ating panahon ay ang paniniwala tungkol sa salitang Hebreo, Aramaic, Greek at Latin, na hanggang sa time natin ay nilimpag din ang Biblia sa salitang English, maging sa Pilipino, na ang halos karamihang lingwahe sa bansa natin na merong halos napakaraming lingwahe sa time natin. At ang Bible po ay bawat lingwahe ay meron pong Biblia na imprenta, na itong pagka-imprenta sa Biblia ay pagbibigay information sa lahat ng tao na kailangan lahat ng tao ay magbabasa sa Biblia. Dahil nga po, ang pagpapaliwanag ni Apostol Marcos sa kanyang sulat, na halos ang New Testament po ay hinango sa Greek word from the Hebrew words, at yung closeness ng Hebrew at yung Aramaic po ay nilimpag din po ito sa time ng New Testament from the Greek word hanggang sa time natin na merong English, merong Tagalog, merong iba't ibang lingwahe na meron ang ating bansang Pilipinas. Now, as Office of the Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary,
Tayo po ay nagbabahagi Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa may mga adikain sa mga mabuting bagay. At isa na po ang ating kaibigan na si Brother Aspin. Ang kanya pong nasa yung account po niya is Aspin Aguila. Na ito po ay merong agencies sa security. Siya po ay ating kaibigan at sumusubaybay sapagkat siya ay meron ding advokasya mula sa Diyos na kailangan niyang makita spiritual, literal, ang kahilingan ng Panginoon na kung paano ang kaharian sa langit, gayon din po sa lupa. Actually, siya po ay nag-hiring ng CCTV operator. Salamat sa Diyos, lobin ng Panginoon ang pagpapalain ng kanyang advokasya. At lobin ng Diyos na kami ay mag-uusap, magkikita, sapagkat napakahalaga sa time natin na papairalin ng sinumang napapaloob doon sa paghahari ni Kristo upang makita natin yung kaharian ng Diyos kung paano sa langit, gayon din po sa lupa. Kaya po, sa ating pagpapatuloy ay ang mga salit-saling sabi ng tao, like from the original manuscript up to in our time, yung pagsalin-salin ng lingwahe na ating pinasalamatan sa Diyos sa time natin na meron pong Holy Spirit ayon sa Timothy na itong mga nagsulat at yung lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ang pagkasi ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban mula sa kanyang mga propeta na nag-prophesy before Christ up to in our time from Genesis to Revelation, na ang mga apostol din po ay sumulat din tungkol sa naintindihan nila base sa pangunguna ng Banal na Espiritu. At yung mga sinulat ng mga apostol ay kinasihan din ito ng Banal na Espiritu. Kaya sa pagtakbo ng saling-saling sabi ng tao, hindi lingid sa ating kaalaman na tayo po ay mayroong kinagisnan na natutunan. At ito po ay kinikilala nating napakasagrado, lalo na sa bansa natin sapagkat mostly sa mga Pilipino ay talagang mga dedicated pagdating sa Diyos. Itong salit-saling sabi ng tao, pinanghahawakan ito ayon sa Marcos chapter 8, for laying aside the commandments of God. At meron pong mga tao na kahit hindi na sila mag-church, basta makapag-mission sila, makatulong sa simbahan, tumutulong sa mga missionary, financially, at ang mahalaga sa kanila yung business, pagganap buhay, kumita. Ngunit kung ating babalikan ang history sa Old Testament, and how many king na sila po ay nag-prosper sa kanilang time, pag binalikan mo po ang pag-aaral, kapag ating uulitin at susundin na ganun din ang pagsusumikap, na hindi na tayo nakapagbasa at nakapag-research sa Biblia, maging pinagpatuloy din itong mga salit-saling sabi ng tao, sapagkat sa time natin, ang paliwanag sa time ng ating Panginoon sa Kristo, na kahit siya mismo ay hindi siya tinanggap sa kanyang bayan. Kahit siya mismo ay hindi kinikilala na isang propeta sa kanyang bayan. So sa time natin, as a Gentile before, na nagmula din tayo sa mulat sa salit-saling sabi ng tao, na kapag nakita ng tao na ikaw ay naging born again, o naglingkod sa Diyos, o binago ng Diyos, halos mismo din sa iyong pamilya hindi naniwala sa iyo. At yung penetration ng salit-saling sabi ng tao ay maituring na generation to generation. Nakalimitan din sa time natin kapag may nahina ang iyong pagkapit sa Diyos, bibigay ka. Sapagkat ang pagkasabi dito, for laying aside the commandments of God.
So hindi iba ito sa paghiwalay ng tao sa Diyos. Sa palibhasa ang Diyos sa Espiritu, walang laman, walang buto, na ang nakikita lang niya yung kapwa lang niya tao, na itong kapwa tao na ito ay tumitingin sa tao, na itong tao nito ang naabot ng ito base lang din sa kaalaman bilang isang tao, lalo na kung wala kang pinag-aralan. Now, yung salitang for laying aside the commandments of God. So, ibig sabihin, itong paglisan ng tao sa utos ng Diyos, ito ang pagkakataon natin sa time natin as a Christ believers, as a human, na ibalik natin yung commandments ng Diyos. So, pag pinag-uusapan natin yung pagsunod sa utos ng Diyos, walang pinag-uusapang education, walang pinag-uusapang profession, walang pinag-uusapang kayamanan, walang pinag-uusapang kagandahan. Ang pinag-uusapan dito, to return the commandments of God, sapagkat in how many century from first century up to in our time, this 2023, sa edad po natin, 70 or 80 below, alam natin kung ano ang nangyayari sa daigdig na ito. Lalo na sa time natin, open ang Facebook, open ang YouTube, ang Google. Lahat ng information binigay na po sa bawat individual na kahit ngayon basurero, janitor, pinakamababang trabaho na antas sa buhay ng bawat tao, may mga cellphone na po. Na dati po ay keypad lang, ngayon po ay touchscreen na. At yung information na ito, hindi lang sa iyong family o community, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig, especially the informations na katuparan ng propesiya ni Propeta Daniel na mabuksan ang time natin sa anumang bagay na kailangan mangyari, sapagkat malinaw na ang tao, dahil sa kakulangan ng information, nilisan nila ang utos ng Diyos. At yung utos ng Diyos ay mayroong mga palatuntunan na itong palatuntunan ng Diyos at utos, itong dalawa na ito, ang hinahanap ngayon ng Diyos, isang taong bago. Expert ka man sa law, expert ka man sa ordinance, pero kung hindi ka man bago, walang say sa'yo. Now, yung salit-saling sabi ng tao, if to those individual have go away from the commandments of God, ang labas nito, pinakita sa Tagalog, at inyong pinanghahawakan ang salit-sabing sabi ng mga tao. Halimbawa po, anong ugali ng Hebrew? Ano ang original language ng Hebrew at ang Aramaic? Alin ang pinakauna? Halimbawa, ng unang Hebrew. At yung history from Hebrew, Aramaic, or Greek, or Latin, sa time natin, lahat yun ay ipinakita sa time natin tulad ng pag-uusapan ng time ng Israel. Laging binabalikan natin ang Israel. And then, mga Jew nag-crucify kay Jesus Christ. And then, sa time natin, scribe and Pharisee. And then, para madali, English Bible. Para madali, Tagalog Bible. Para madali, Bisaya Bible. So, lahat pong information binigay. At yung salit-sabing sabi ng tao, sa bansa natin, from 15-21 century, ilang sali na tayo, kayo, sa inyong lahi. Mula sa inyong mga lahi at sa aking mga lahi, na nung lumitaw tayo, pag ilang lahi ka na sa inyong lahi lumitaw. Itong salit-saling sabi ng tao,
na ako at kayo ay nakalabas doon sa salit-salin sabi ng tao, na yung paglabas natin, nakita natin sa sulat ni Apostol Marcos na ang pinanghahawakan ng mga tao until now, yung salit-salin sabi ng tao. Ibig sabihin po, walang basihan, walang katiyakan, itong mga salit-saling sabi ng tao, na sa ating panahon, dumating ang galit ng Diyos sa buong daigdig na ang ating kadalasan pong alam kapag nagkagulo, may gira, may rally, may martial law, may patayan, kidnapping, may assassinations, armas, na halos lagi nating narinig, lalo na sa mga 80s time, sa time natin, pagdating sa mga probinsya, bukid, ang history, alam natin yan, mga kapatid kay Kristo. Ngayon, ang lahat ng ito ay hindi lingid sa kaalaman ng bawat tao. Sabi ko nga, from 80 years old below, liban lang sa mga 18 above or 20 years above, hindi pa masyadong informed sa kanila yan. So sa atin, from 80 years below, inform na po sa atin yung mga pangyayari at kumbinsido tayo na itong mga pangyayari ito ay galit na ng Diyos. Ngayon, itong galit ng Diyos po ay hindi siya gumagamit ng katulad ng mga ginagamit ng bawat bansa sa time natin, sapagkat ang bawat bansa po ay meron na silang mga preparation against the enemy, maging sa pagtulong, ekonomiya, na ang bawat bansa ay nagtulong-tulong po, lalo na sa dumating ngayong tinatawag na globalization. Ngayon, ang church, kailangan lumabas ang church sa sistema ng daigdig na ito sapagkat ang church lang ang kontak ng Diyos para po i-inform sa lahat ng tao sa buong daigdig sapagkat ang wrath ng Diyos hindi katulad ng kalamidad na nangyayari sa buhay ng isang tao na kung pera ang problema, pera lang din ang solusyon. Kung bahay ang problema, bahay lang din ang solusyon. Ngunit, ang katayuan natin sa daigdig na ito, na berang temporary lang tayo sa daigdig na ito, ating titingnan na bakit nagagalit ang Diyos. Ano ang naging kasalanan ng buong daigdig na itong mga salit-saling sabi ng tao hanggang ngayon, huwag namang mangyari sa mga born-again Christian, na bit-bit pa itong salit-saling sabi ng tao. Kaya po, ang time ng Old Testament, bago natin simulan ang pagbabasa, kahit ang pagiging king ni David at ni Nabucodonosor at ni Solomon ay ipinakita na hindi din naging accomplish sa kanila pagdating sa time natin. Ngunit sa time nila ay maituring nating malaking naging tagumpay ang kingship time nila sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos like David time and Solomon time, liban kay Nabucodonosor. Sapagkat ang kaso ni Nabucodonosor sa time niya ay hindi siya sumunod sa order ng Diyos. At ang nangyari sa kanya, base sa Biblia, ay tinubuan siya ng balahibo ng hayop at yung kuko niya tulad din ng hayop at natutulog na lang siya tulad ng hayop. Ibig sabihin po, ang wrath of God in favor of God, wala siyang pakialam kung hari ka. Wala siyang pakialam that you are voted in 5 or 10 or 15 million na ikaw ay nakaupo sa isang position para po i-handle mo barangay man, lungsod man, or city or nations or any nations today na pinakamalakas sa buong daigdig, walang pakialam ang Diyos. God
is our God Almighty. They need to follow His commandments sapagkat ang ating mga ninuno sumusunod sa salit-saling sabi ng tao. Anong sabi ng Malakias chapter 3 verse 7? Tingnan natin muna. Pakibasa nga. Na mula sa ating mga ninuno, chapter 4, Chapter 7. Mula ng mga kaarawan ninyong mga magulang kayo na magpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik. Okay, thank you. Tingnan muna natin yung wrath ng king sa time na ng Old Testament time, kung paano ang mga king na enforce ng kanilang pong puwersa sa kanilang kaharian as human, like Jesus Christ. Okay, tingnan muna natin. Pakibasa po sa Proverbs chapter 16 verse 14. Verse 14. Ang puot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan, ngunit papayapain ng pantas. Sino po ang tanging makapagbigay ng pagpapayapa? Ang pantas. Ibig sabihin, ang pagsalin o paglimot, pagtalikod ng tao sa utos ng Diyos at sinusundan yung salit-saling sabi ng tao, ika nga sa bawat lahi. Ang binanggit kanina, itong buong daigdig na ito ay kailangan manumbalik sa Diyos. Sapagkat mula pa sa ating mga ninuno ay nilimot na ng tao ang utos ng Diyos na ang sinusundan yung mga salit-saling sabi ng tao. Like traditions, like pamahiin, like mga hain, like that they have 5 or 10 fest every year. At ang tao po, lalo na sa mga 80s time up to now, hindi mo basta-bastang kumbinsihin in terms of traditions. But, ipinakita po ang naging desisyon ng king na anumang galit ng king, anumang desisyon ng king, ang ipinakita po sa Proverbs chapter 16, ang makagawa lang ng kapayapaan, yan lang mga taong pantas. At yung pantas na binanggit sa Biblia, hindi pantas sa karunungan ng sanlibutan under the traditions of man, kundi yung mga pantas na ito ay masugid silang sumusunod sa utos, sa commandments, sa law ng Diyos. Ngayon, ang ipinakita dito, yung salit-saling sabi ng tao, ito yung pinaka-worst. Kaya, una, ang mga lingkod ng Diyos, in favor of spiritual, bawal silang pumasok sa politics. Sapagkat ang politics, hindi po actually dapat yakapin ng mga lingkod ng Diyos na sila'y mapagbilang sa politics. Dahil ang politics, alam natin, pag sinabing election, pipiliin mo yung gusto mo. At yun ang rights natin as a law-abiding citizen na kailangan natin piliin ang nararapat. At yung pagpili natin doon sa nararapat at doon sa hindi nararapat, doon kaagad po pumapasok yung politics system. Now, ang lingkod ng Diyos kapag pumasok po sa politics, ay magkakaroon din po siya ng pag-apply inside of the church. At doon sa loob ng church, kapag meron kang hundreds and 200s member and followers under your leadership, tiyak po yan, ang followers ay susunod sa iyo. At kung ano po ang naging policy at decision as a leader,
automatic ang followers mo ay mahawaan din sistema ng politics. So, ibig sabihin po, ang isang church na merong board of trustee, merong mga director, sila po ay nagsisinsay dito na kailangan malaman din nila sa time natin kung bakit nagalit ang Diyos sa buong daigdig na itong king, kapag nag-enforce yan ng parusa sa kanyang kaharian, ang binigyan ng pahintulot ng Diyos na makapagpayapa dito, walang iba yung patas. Ang pantas po ay sila yung nagpapatuloy sa utos ng Diyos. At ang sabi po dito sa Proverbs chapter 19 verse 12, pakibasa po sa Ang Tagalog. buhok ng hari ay parang umal ng leon, ngunit ang kanyang lingap ay parang hamog sa damo. Di ba po? Ang lingat niya para sa hamog sa damo. Na kanina ang magpapayapa po yung pantas. Sa daigdig natin ito, ang dinanas ng bawat bansa tulad sa nagdaang panahon, ilang buwan, baha, yung mga kotse nagkagulong-gulong sa kalye, dadaanan ng malakas na baha, landslide, magandang bahay, tinamaan sa tubig, lumambot yung lugar. At kailan lang sa isang bansa po ay nagkaroon ng total lockdown dahil may palibado na namang virus. At yung bansa natin kasalukuyang nagpapagaling mula sa matinding mga karamdaman. Actually, hanggang ngayon hindi pa totally free ang bansa natin dahil pabalik-balik po yung banta ng sakit. Ngayon, ang lahat po ay preparado. Ang lahat ay nagtulong-tulong. Ngunit, saan tayo makahanap ng pantas sa time natin na pwedeng makapagpayapa sa king? Sapagkat itong mga king sa Old Testament, like Nabucodonosor, hindi binigyan ng Diyos ng honor dahil ang haring ito ay lumalabag sa utos ng Diyos. Sa paliwanag dito, susundan natin yung paliwanag ni Propeta Daniel in chapter 2 verse 12. Pakibasa sa Tagalog. Daniel chapter 2 verse 12. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Yun. Ano ang klaseng mga taong lipulin? Ang Babylon. Pantas. Mga pantas na matatalino sa Babylonia. Sa makatuwid, sa salit-saling sabi ng tao, from Hebrew, Aramaic, Greek, and Latin, up to in our time, English Bible, Tagalog. Yung salit-saling sabi ng tao, hanggang sa time natin, na ang tao nagpakapantas dito sa ibabaw ng daigdig na ito, nariyan lahat sapagkat in order ng Diyos, lahat ng tao kailangan sumunod sa mga palatuntunan ng tao. At yung tuntunin under Romans chapter 13 verse 1, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang tao kailangan sumunod. Ngayon, ang paliwanag dito sa pagkabasa ng ating kapatid, tingnan natin ang binigay na example ng Diyos dito sa time ni Jesus Christ, kung paano sumulat si Apostol Santiago tungkol po dito sa pag-uusapan nating pagsuway ng tao sa Diyos at pag-enforce ng Diyos doon sa kanyang galit. At yung galit ng ito ay nangyayari na hindi lang sa panahon natin, since the time of Noah. Kaya po, merong flood. At yung promise ng Diyos, hindi na pwede niyang gawing uli yung paglibol tulad sa time ni Noah.
sapagkat nag-promise ang Diyos na hindi na niya uulitin. Sa time natin po, hindi lang by individual kundi pwedeng maging by group. Ngunit ang kagandahan, hindi na po buong daigdig gugunawin ng Panginoon. Ang gugunawin niya ngayon sa time natin, sa kalooban niya, iyang mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ngayon, sa paliwanag dito bilang pagpuprove, sa James chapter 1 verse 20, tingnan natin sa Biblia. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ang galit ng tao, even the king from the Old Testament, hindi gumagawa siya ng katuwiran sa Diyos. Ang tao kapag nagagalit, na hindi nakasunod sa kautusan ng Diyos, ang sabi ng Bible, hindi makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. So, ang king, ang hari, na mayroong mga tauhan, na may mga pangangasiwa, like the head of the family in our time, or the head in every organizations and every group, na ang karamihan po ay inanyayahan na kailangan i-registered sa Exchange Commission para may ituring na isang legal na grupo. Under Romans chapter 13 verse 1, na walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Now, bakit natin gawin? Sapagkat ang pagsunod ng tao sa Diyos at pagsunod sa pamunuan ng sanlibutan ito, para tayo ay hindi maituring o ang tao na laban sa panggoberno na itinakda ng Diyos. Once na isang tao, ang grupo ay hiwalay sa provision ng bawat nations, siya ay matawag na anti-government. In our time, as a Christian being, itong wrath of God ang tatamaan lang iyong mga anti-Christ. Ang anti-Christ po ay hindi nakasulat ang t-shirt na I am anti-Christ. Ang anti-Christ po ay nagdideclare, I am a pastor. Nagdideclare ang Antichrist na siya ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Ang Antichrist po ay talagang gumagawa, kumikilos, nasa akala niya ay talagang siya ay nasa Diyos. But look at from the past, from the Hebrew language up to in our time, na ang dami pong kailangan matuto ang lahat ng tao dito sapagkat hindi bumubulong ang Diyos sa mga leader ng bawat bansa na bukas, sunod na buwan, ang bansa mo ang isusunod ko. Ihanda mo na ang ganitong ipaghahanda sapagkat ang galit ko ay darating sa inyo. Walang nakakaalam sa coming of the Lord at maraming nadanasa sa coming of the Lord at yung coming of the Lord which is the wrath of God. Now, anong pinakita kanina? Ang tao ay sumusunod sa salit-saling sabi ng tao. Even in any Christian group, if you are a leader, double check your followers. Maraming mga followers tayo na hawak pa rin ang salit-saling sabi ng tao. Kaya po, hindi makapag-move forward ang church, ang group, because on that one or two of your followers, of your members of your church, of your group, until now, hawak pa rin ang salit-saling sabi ng tao. Actually, dito po nagkaroon ng struggle ng Holy Spirit. Dahil ang Espiritu, hindi po siya nakikiugnay sa profession, sa pagiging ma-influensyang tao. Ang Holy Spirit po, nakikiisa siya
kapag ang isang tao ay nakasunod sa utos ng Diyos. Napakasimple lang na bagay na ito rin ang kinapagsakan ng buong daigdig, iliban sa mga nagbago. Nang sabi dito sa paliwanag na binasa kanina, sa Lucas chapter 6 verse 11 naman tayo. Lucas chapter 6 verse 11. Sa Tagalog Bible. Datapwat sila'y nangapuno ng galit at nangag-usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. Sipin niyo po. Ang tradisyon ng Jew na sila po ang nagkaisa para hulihin, saktan ang ating Panginoon. Na tinawag silang mga etno. Itong mga etno na ito ay mga reliyoso. Na ang Jew from the ancient Israel, doon din po nag-start ang kanilang lahi. Like in our time, na merong Bisaya, merong Tagalog, merong Ilocano, merong Waray, merong iba't ibang mga lingwahe sa time natin at napakarami. Ngunit pag tinignan mo saan galing lahat ito, kung anong lahi ng bawat apelyido ng bawat isa, search your tribes bago ka pinanganak. Ang dami niyan. At nung lumitaw tayo ngayon sa time natin, itong ipinakita sa time natin na dumating ang galit ng Diyos na hindi lang sa time natin na may typhoon, may earthquake, may lightnings, may grenades, may voice of God, kundi sa time pa ni Jesus Christ, punong-puno ang kanilang galit sapagkat ang alam ng mga Jew sa time nila na si Elohim lang ang Diyos, si El Shaddai lang ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Walang mediator, walang savior, walang Messiah as in sa time nila. Kaya pinasok sila ng galit nung time na yon. At ang galit, siyang gumawa ng pagkakataon para po i-persecute ang ating savior. Ang savior natin, kung hindi po mula sa Ama, bibigay ang ating savior. Sa time natin dito sa Rock of God, kapag hindi tayo nakadesign sa kingship time ni Jesus Christ, wala tayong maisaysay tungkol po sa coming of the Lord, also the Rock of God, and how can we prepare in ourselves in our time? Sapagkat kahit pera at ginto na meron ng tao, hindi kaya niyang pigilan ang galit ng Diyos. Kaya po, ang spiritual kingdom ng Diyos sa time natin, ipinakita na ito po ang pagbabalik sa kautos ng Diyos, na ang kautosan ng Diyos ay merong mga palatuntunan. At itong mga tuntunin ng Diyos, paiiralin niya sa time natin ayon sa itinakda ng Ama kay Kristo, nang sabi ni Christ, na kung paano ang kaharian sa langit, gayon sa lupa. Ngayon, paano mai-enforce ang kaharian sa lupa? From 15th, 21st century that we are under the traditions of man, Colossus chapter 2 verse 8. Na yung tradition na ito, pati tayo from 19, kung ano kayong pinanganak na taon at buwan. And we are admitted na tayo po ay na-penetrate ng traditions of man, which is salit-saling sabi ng tao. But because of our Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and Lord of Lords, under the prophecy of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, na yung katuparan, pati yung Daniel chapter 9 verse 27, ay si Kristo. Na itong Jesus Christ in English completely, na yung Jesus, 5 words, at yung Christ kompleto din, na pagdating sa Tagalog Bible,
pag tiningnan mo, Hesus Kristo, tinanggal yung is, kulang. Kaya mostly, ang eastward, especially the Philippines, maraming mga uneducated na naniwalang may Diyos, naniwalang may Savior in the name of Jesus Christ, but if we use Tagalog language, ang pagtawag natin sa Diyos kulang. And that is why maraming mga may hirap na hindi lang hirap sa pagkain, kundi hirap din sa pagsunod sa Diyos, kaya dumami ang tambay sa bawat kanto. Ang masisi ko dito po, hindi Diyos, kundi yung mga leader na nauna sa atin na hindi pinakain ang tao ng tamang pagkain. Because, maging ang mga leader sa sinusundan natin ay tinitreated din ng traditions of men. And that is why, kapag ikaw, pastor, maasa ka sa tao, umaasa ka sa iba, para magkaroon ka, huwag ka mag-expect ng anointing mula sa Panginoon. And never magbigay ang Diyos sa time natin, sapagkat dito po ipinakita sa banal na kasulatan na binasa. Doon sa galit ng mga Jew kay Jesus Christ, nagkaroon ng crucifixions. And to those individual today, men and women na may galit ka sa lingkod ng Panginoon, one day sa victory niya, like Jesus Christ, ang kanyang coming of the Lord hindi na po peace, kundi wrath of God. But, ang tao kapag habang nabubuhay, may pag-asa. Ngayon, habang may pag-asa tayo, hanapin natin yung kaharian ng Diyos. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Wala doon sa Amerika. Wala din sa bansang Pilipinas. Nga check our heart today. Kung anong puso meron tayo. Na yung puso natin, kailangan puso katulad ni Kristo. Na si Kristo sumusunod sa utos ng Ama. Since year 1, after 30 years old, na kahit sa kanyang murang edad, sumunod siya sa kanyang nanay papuntang Jerusalem to celebrate the feast of unleavened every year. At nung si Christ ay medyo matured na, humiwalay siya sa kanyang magulang unti-unti. At nung paghiwalay niya sa kanyang magulang, hanggat siya ay nag-ministry ng 3.5, hanggat na-fulfilled niya ang ministry to save and to redeem. Sa time natin, kapag tinawag tayo ng Diyos, huwag nating bigyang boundary ang Panginoon. Lord, kapag ako'y pinagpapala mo, sakala ko mag-full time. Never mong gawin yan. At nating gawin sa time natin. Dahil once na tayo ko'y tinawag sa paglilingkod sa Diyos, Diyos na ang mag-lead sa buhay natin, hindi na tayo mismo sa ating sarili. And that is the time of Jesus Christ, of His kingship time, sapagkat iyong wrath of God, ibinigay ng Ama sa kanyang bugtong na anak, and every church is as the head of the church to judge in every churches today. Kaya po, dito, makikita natin iyang proben dito ng Diyos sa buong daigdig kung paano po ini-enforce na niya ito sa kanyang time na hindi nalingid sa kalaman natin ang mga king na tumayo sa Old Testament like King Saul. Na kahit si Saul may iniisip na di maganda kay David, hindi pwedeng patayin ni Saul si David. Dahil pinahiran ng langis ng Diyos si David, na may position niya si David sa kanyang time na mula sa Diyos, na kahit si David itinakda ng Diyos na maging hari ng Israel, na kahit nung siya'y nagkasala laban sa Diyos, hindi porke close ni David ang Diyos, konsentihin ang mali ni David. Hindi. Lumayo ang presence ng Diyos kay David. Pag ang presence ng Diyos lumayo, mga kapatid, wala nang direksyon ang magiging buhay ng isang tao. Liban na siya po ay magsisi like David, na pinakita niya sa bayan na siya ay tunay na nagsisisi. Not by secret repentance
na gagawin ng isang tao. But in public, like David. Pero kapag ang pride ng tao, pag pinaiiral, hindi kayang gawin ng tao yan. But if you fear God, kaya mong gawin. Dahil kung meron kang sakit, meron kang naramdaman, katulad sa time natin, tulad ng ating kapatid kahapon, may pambayad kang pag-check up, amen. May pambayad kang pambili ng gamot. Kung pwede nga lang, kung mayaman ka, ayaw ko dyan sa mga public hospital. Gusto ko sa mga private. Alam natin ang mga sikat na private hospital sa Metro Manila. Kung mayaman ka, doon ka. Kung mayaman ka pa rin, Amerika ka. Dahil gusto mong maging katanggap-tanggap ng iyong sarili na talagang gumagaling ka at magaling ang mga doktor na yun. Ngunit, malalampasan ng tao ang sistema ng ganong pamamaraan. Ngunit, ang galit ng Diyos, hindi kayang malampasan. At kinento sa akin ng aking tiyuhin yan bago siya namatay, na building isang driver ng isang amo, na nakita niya ang kanyang amo na natakot na yung hotel na kanilang tinitirahan ay tumatagilid na isang milyonaryong mga tao na napabilang sa bansa natin, halos walang magawa ang kanyang pera. Kapag dumating ang wrath ng Diyos, not ng nasa left and right, anumang bagay na meron taglay ng isang tao, walang tulong na magagawa ang mga bagay na inasahan ng tao. Tingnan niyo po. Si Kristo, namuhay sa daigdig mula nung pinanganak, 30 anyos, na ang nagbigay ng pangalan sa Kanya mula sa Diyos, Anghel. Ang Christ, ibinigay sa Kanya after 30 years old, 33 and a half. Pagtakbo ng salit-saling sabi ng tao, kaya po sa atin hindi tayo nag-reject. New International Version, King James Bible, Quran Bible, Jewish Bible, Seventh Adventist Bible. Lahat po ng Bible ginagalang sinasaluduhan natin sapagkat walang karunungan na hindi mula sa Diyos. Pero, ang nakikita natin sa pagsalin-salin, kaya pala kailangan ang tao sa paliwanag ni Paul na maraming nag-reject kay Apostol Pablo dahil nga pala hindi nila mai-apply ang tao na kailangan lumakad ayon sa Espiritu dahil, again, sa salit-saling sabi ng tao, ina-apply in terms of traditions. Ina-apply. But in reality, makikita mo, sila ay may takot din sa Diyos. Pero, tayo din mismo, nakakaalam na itong mga traditions of men, mga salit-saling ng tao, yung huwag kang magwalis, yung may naglalakad, may nakikita ka, yung nagsasalita ka mag-isa, wala kang kinakausap, yung huwag doon, huwag dyan, mga pamahiin. Ngayon, kung magsasalita sa'yo, under your age, sasabihin mo, mas bata ka pa sa akin, mas matanda ako sa'yo, sabihin mong bawal ang traditions. Something like that. Sapagkat si Christ sa time niya, ang kaharap niya, puro mga matured na at nag-aral sa Bible School tungkol sa mga kautusan ng Diyos. Kaya po, ang mga Jew na super napaka-religyoso, sila po ay nagagalit kapag sinira ang religion na kanilang kinagisnan. Kaya sa time natin, ang dami ko pong na-experience at nakausap at na-subaybayan na merong isang babae na tinawag sa paglilingkod sa Diyos at lumabas doon sa kanyang profession na kanyang
nasasakupan, siya po ay naituring na isang patay ng kanyang pamilya. Kung iisipin mo sa time natin, pamilya mong kabuuan may galit sa iyo, walang paniniwala sa iyo. Kung walang patnubay ng Diyos sa isang tao, pwedeng bibigay siya at matisod magbalik siya sa libutan. Anong pinakita? Nagtagumpay ang Diyos sa time ni Jesus. At sa galit nilang yon, nagawa nila. Ang tanong, anong consequences ng Diyos laban sa Diyos? From the ancient Israel, Jew, sa time natin hanggang sa next generation, yung salit-saling sabi ng tao, nagpapatuloy ito. Ngayon, anong sabi ng Biblia? Ang Israel, unang bayan ng Diyos. Dahil nilisan nila ang utos ng Diyos, hinahanap ngayon ng Diyos ang bansang nagkakabunga. Na itong bansang nagkakabunga sa time natin, hinahanap ng Diyos kung itong mga ito ay nakasunod sa utos ng Diyos. At the same time, hindi nakasunod sa salit-saling sabi ng tao. Sa paliwanag dito, sa time ni Prophet Daniel, mapansin natin kung paano din po nag-enforce ang hari sa time niya, at alam natin ang history niyan, at yung Israel na nagmula kay Jacob, na itong pangalang Jacob, na anak ni Isaac, na si Isaac anak sa asawa ni Abraham, na lahat tayo sa salit-salit sabi ng tao, nagmula doon sa tao na pinangakuhan ng Diyos na ang lumaganap sa buong daigdig, which is 144,000. Ito ay mula kay Jacob, na itong Jacob ay tinawag na Israel. Na kung titingnan mo, na kuha ni Jacob yung blessing, ika nga, sa kanyang tatay, sa ginawa ni Jacob na dayain ang kanyang ama, na itong ama niya ay naging bulag. Na samantala si Isaac ay anak sa pangako, na ang anak ni Isaac, si Jacob at saka si Esau. Na si Esau, ito yung panganay, na nakatatanda, na dahil switik si Jacob, dinaya niya ang kanyang tatay at kasabot niya ang kanyang nanay. These 12 tribes is 144,000. Itong lahat ng ito, mapakita natin mga kapatid kay Kristo, tinawag itong Jerusalem mula sa langit. Na itong Jerusalem na ito ay manaog mula sa langit, dalawang klaseng Jerusalem. Okay. Jerusalem mula sa babaeng malaya. Jerusalem mula sa babaeng alipin. Ano ibig sabihin? Si Abraham nagkaanak sa kanyang asawang alipin. Approve din ni Sarah. At si Sarah nagkaanak sa lipas na taon. Dahil sa walang imposible ang Diyos, kapwa ng anak si Sarah sa pangako. Nanganak din ang babaeng alipin, si Ismail. Ngayon, lahat tayo, from the ancient Israel, sa salit-saling sabi ng tao, itong tradition na sinundan natin, hindi lang ito from 15th, 21st century. From the 1st century. Ganun katagal. Kaya pagdating sa evil time, kahit naglilingkod ka sa Diyos, relihiyoso ka, mostly in every family, mga anak nyo, natin at apo at natin, hindi natin ninyo kayang disiplinahin at
dalhin forcefully inside of the church because of this laying of traditions against the will of God. Ang evil time po, para sa akin, hindi siya katakutan dapat. Ito yung way ng Diyos na kailangan mangyari ang evil time sapagkat yun din ang time ng wrath of God. Ang globalization po, internationally, makikita natin ang pag-uga, maging gasolina ngayon, maging pagkain, lahat ng klaseng produkto. Pero kapag nakasunod ka sa utos ng Diyos, huwag kang tumingin dyan sa pag-increase ng mga bagay. Ang titingnan mo, paano mo masundan ang utos ng Diyos na sinira ng una nating mga ninuno? At kinagisnan din natin sa time natin at matigas din ang ating puso't isip sapagkat ang Israel sa katigasan ng ulo, pinutol sila sa ugnayan sa Diyos. In our time, kapag matigas na ang ating ulo, na hindi natin masunod ang utos ng Diyos, puputulin din tayo. If there is any followers in Christ in our time, if you are a member in your organizations, you are a member, but you are not connected to God Almighty. So, ang ipinakita po dito, nilinaw po na ang Israel ay hindi ligid sa ating kalaman at nagbigay ng malaking example ang Diyos sa time nila, maging sa time natin at nakaraang linggo. Kung kayo po ay nag-research, nagmumonitor, actually parang hindi na uso ang TV ngayon sa balita, maging ang radyo, Facebook at YouTube ngayon, nandun ang information. At mga pangyayari na binanggit po natin, halos pag tiningnan mo po, parang kung wala kang pakialam sa utos ng Diyos, parang tiningnan mo lang ay salamat wala sa Pilipinas. Lagi din nagpasalamat wala sa Pilipinas. Minsan pinagpipray natin, Lord, alisin mo yung baha na yun. Lord, tanggalin mo. Ano yung utosan natin ang Diyos? Lord, salamat na wala sa amin yung baha na yon, yung bagyo na yon, yung lindol na yon. And this month, nagkaroon ng ipo-ipo sa Amerika na pag nakita mo po yung ipo-ipo sinabayan ng lightning, singkidla. Ang tao galit. Takot na takot yung mga tao habang tinitingnan nila yung tinatawag na Hurricane. yan tinatawag nilang tornado. Ang mayamat mahirap, sino mang tao na inig nito kapag nakakita ng gano'n, hindi matigas ang iyong puso na matakot ka. Ito po ay hindi lingid sa ating kalaman. Tulad ng mga mahihirap sa time natin, anong pwersa ng ating building, bahay, laban sa gano'n? Walang pwersa. Na kahit nga isang bato at matibay na tahanan, pag dinadaanan po ng isang malambot na lupa, pwedeng bumigay, pwedeng wasakin sa lakas ng puwersa ng kalikasan. And that is the wrath of God. Ngayon, hindi ka na pwedeng makapagpundar na kailangan pinakamatibay na dapat mong tibay. Liban na dapat tibay natin ang kautusan at palatuntunan ng Diyos na ibinigay po sa ating panahon through Jesus Christ. Ito po ang ipinakita ng Diyos from the Old Testament up to the present. Ang sabi niya sa 2 King, chapter 22, verse 13. 2 King, chapter 22, verse 13. Okay, pakibasa sa Tagalog. 13. Kayo'y magsiayon, isang gunin niyo sa Panginoon. Ako at ang bayan at ang buong Huda, tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan, sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon. Ibig sabihin po, bago magpatuloy si Brother Jose,
ang time of Noah, up to in our time, the 2 King chapter 22 verse 13, dinanas na po nila yung wrath ng Diyos. At ang kanilang interpretation from Noah's time, maging sa time nila, also our interpretation spiritually, galit na ito ng Diyos. At ang sabi doon, pagkituloy ko sa amin to, brother. Sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nabugso sa atin, sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito, na gawin ang ayon sa lahat na nasulat tungkol sa atin. Because of this Tradition. laying against the will of God, yung mga leader sa time natin, especially the church, kapag mali, hayaan mo na. Anak ko yan eh. Pinsan ko yan eh. Kaibigan ko yan. Sa isang desisyon na mali, una, pangalawa, tatlo, at masanay ka sa mali. Ang tradition said mean, ang laying against the will of God, pag pinagpatuloy yan, pinagpatuloy. Ang pagsunod sa salit-saling sabi ng tao, bagamat siya ay na kay Kristo, hindi pa rin siya na kay Kristo. Yung time ng 2 King, sa time nila, discern nila kaagad na itong mga dalangin nila sa Diyos, itong mga hiningi nila sa Diyos, yung pagmamanage nila, yung pamumuhay nila, itong pangyayaring ito ay may galit ang Diyos. Merong ginawa ang mga tao na hindi nagustuhan ang Diyos, na ang galit ng Diyos ay dumating sa kanilang time. At binasa kanina, ang tanging makapagpayapa lang sa galit ng Diyos, itong mga pantas, dahil itong mga pantas, hindi pantas mula sa unibersidad ng sanlibutan, kundi sa pangunguna ng banal na Espiritu. Na itong mga pantas na ito ay sumusunod sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, that seek ye first the kingdom and the righteousness and the all these things will be added into you. So ibig sabihin, kung ikaw presidente sa Pilipinas, at ang bansang ito ay nakasumpong sa karya ng Diyos at pinamuhay ang salita ng Panginoon, walang lindol, walang sakit, walang billions of money na lalabas para i-provide sa mga walang makain. And our nations will be a prosperous nation someday kapag ang tao ay nakasunod sa kalooban ng Diyos. And I believe many gold and silver inside of this nation. Pero kapag ang tao hindi nakabalik sa pagsunod sa utos ng Diyos, na kahit nag-ipon kang ilang punilada, ilang billion ngayon, mauuwi ng po yan sa wala. And hopefully by 5 or 10 generations from now, matuklasan nila yun. Hopefully. Ngayon, sa paliwanag po dyan sa 2 King, pakinggan natin yung paliwanag ni Haring David in chapter 2 verse 12. 2 King, Psalms chapter 2 verse 12. Agka ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan. Sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nangangandong sa kanya. Anong sabi ni Christ sa kanyang time? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero pag tinanong mo yung mga Diyo na nag-crucify sa kanya, nagsumibad sa kanyang tagiliran, at nag-BI sa kanya, alam din nila ang kanilang ginagawa. Ang pagbuli sa kanya, ito ang hari ng Israel. Kaya nalagyan siya ng korona eh. Ang sabi ni Jesus Christ, Ama,
Patawarin mo sila sapagkat hindi alam nila ang kanilang ginagawa. Pero yung mga gumagawa kay Kristo, alam nila ang kanilang ginagawa. Iba ang mentality like Jesus Christ na sumusunod sa utos ng Ama. Iba ang mentality ng mga taong hindi sumusunod sa utos ng Ama. Na ang mentality ng mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, galit, puot, mayayabang, mapagpakunwari. Kaya sabi ni Paul, ito ang mga lahat gawa ng laman. Ang traditions of men, ang salit-saling sabi ng tao, ito po ay gawa ng the wickedness of the flesh. Na kahit hanggang ngayon sa time natin, walang makapag-claim na may banal. Even the science in our time, na masabi nila, ang daigdig na ito, ang buhay ng mga taong ito na lang ang dapat gawin. Yan sabi ni Paul, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Sa time ng gospel of grace, pagdating ng gospel of the kingdom, paano ka makapag-rejoice sa time ngayon na hindi ang tao nakasunod sa utos ng Diyos dahil yung mga leader sa time natin hindi tinuro sa atin ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Lahat nilihis. Kumikita nga lang ang mga plenarya pag namatay ang isang tao. Walang pakialam ang plenarya, anong kinamatay mo, anong buhay mo noon, dapat nag-born again ka. Wala siyang pakialam. Ang kanyang pakialam, to pay the price. Sabihin mo naman, may pera naman ako, kaya namang iligpit. Ang tanong, saan pupunta ang iyong soul? Di bali, magkita naman kami ni Pinsan, ni Chuhin, yung nanay ko dati. No, magkita, kapwa na kay Espiritu, wala ka nang makakausap. You are the only one. Like the richest people, nakiusap kay Abraham, sabihin mo kay Lazaro, sulod mong yung daliri sa tubig, ilagay sa akin dila, dahil napakainit ang kalagayan. Anong sabi ni Abraham? Sumunod ba sa Abraham? Ginawa pang katulong si Abraham. Nangyari yan na hindi makapagno. Diba sa time natin, Pastor, pag-pray mo nga na ipagkaloob ni Lord yung 2 million na naibigay sa akin. Ano? Pastor, pag-pray mo nga na ma-for-sale yung aming house and lot namin doon sa ano. Meron ka rin pagbapala, Pastor. Ano? May promise sa akin. Turo mula sa salit-saling sabi ng tao. Sinundan. Pag nagkasakit siya, tawag mo si Pastor, pag-lehans, pag-pray. Pag nagkasakit siya, tawag si Pastor, pag-lehans, pag-pray. At salamat sa Diyos as Office of the Bishop since the time na tayo nagsasama-sama, kailanman hindi niyo ako tinawag para ilehans kayo. Dahil kayo ay binuksan din ng Diyos, nakasunod sa utos ng Diyos, tinuro din sa inyo ng Diyos kung saan kayo humingi, kung saan kayo lumapit, saan tayo magpakababa sa isang pangalan na binigay ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, na siyang Kristo na nagbigay sa atin ng kagalingan mula sa Ama upang dakilain siya, luwalhatiin siya, na kahit nangyayari sa iba't ibang bansa, tayo ay nagkaroon ng takot at pinagpatuloy natin na mamuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat ang galit ng Diyos, mga kapatid, kahit doblehin ang lahat ng bakal sa buong daigdig pagsamahin, kayang wasakin ng Diyos. What is the declaration of our Lord Jesus Christ? Ang templong ito ay aking mamasakin at itatayo ko in 3 days. Sipin niyo po, ang mentality ng mga tao, ito ginawa ng 70 years. Pagkatapos wasakin mo, itatayo mo lang ng 3 days. Samantala, 70 years tinayo ang kahariang ito. Ang tinuro ni Kristo ang kanyang sarili. Sapagkat yung building, yung temple sa time natin ngayon, kaya kapag ang ating templo sa time natin ngayon hindi nakasunod sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, naniwala lang ang tao pero walang implementation, walang kangasahan. Ang tao walang kangasahan sa Diyos, liban ang wrath
ng Panginoon. Bakit si Paul concerned sa buong daigdig? Walang anak si Paul. Walang apo si Paul. Walang family na pwede niyang pag-iwanan ng kanyang kayamanan. Pero concerned si Paul sa buong daigdig. Even in every family today, concerned si Apostol Pablo. At sa halip na tayo concerned kay Apostol Pablo, marami namang nag-reject kay Apostol Pablo. Dahil ayaw nilang i-correct ang kanilang sarili kay Apostol Paul. Si Paul nagturo na iisang asawa lang dapat. Eh kung meron ka 3 asawa, mukhang mga artista, sige nga, i-give up mo ba yan? You can pay 2 million in every apartment. Hindi mo i-give up. Sabi ni Satanas, sige nga, bibigyan ko kayo ng ganong kalaki. Tingnan ko nga kung hindi nyo gayahin ang 3-4 na asawa. Try it in the name of Jesus Christ. Hindi payagan ng Diyos. Si Paul pinatay sa ministry. Alang-alang sa gospel na makarating sa ating panahon. Give up niya ang kanyang profession, give up niya ang kanyang pakinabang, give up niya ang kanyang kasikatan, give up niya ang pagiging berdugo. Give up niya ang kanyang profession. Lahat para sa Gentile sitting sa time natin, makita natin ang problema na tayo ay nakasunod sa salit-saling sabi ng tao. At ito ang nangyari sa ating panahon. Kaya nilinaw ni David sa kanyang time, sa binasa ng ating kapatid in verse 12, hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya. At kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang maganlong sa kanya. Itong word na nganlong, sa English ko, blessed are all they that put their trust in Him. Yung pagtitiwala, yung pananalig, yung pagtuo, yung pagkaalam that who is Jesus Christ in our time, na kahit mula sa original manuscript from Hebrew, Aramaic, Greek, and Latin, up to in our time, how many language sa bansa natin? I think is 130 language or 31 language. Ang ipinakita po na pagsalit-saling sabi ng tao sa iba't ibang mga aklat, kapag wala tayong patnubay ng banal na Espiritu, mapasunod pa rin tayo sa salit-saling sabi ng tao. Like, in English, Jesus Christ. In Tagalog, Hesus Kristo. Nagnakaw tayo ng 1 liter. Kaya sabi ng Biblia, hanggang ngayon hindi kayo humingi sa aking pangalan. Dahil tayong mga unprofessional na kapag tumawag sa Diyos using the Tagalog language, Hesus Kristo, nawala yung is. Kaya sabi niya, huwag kayong sumunod sa karunungan ng tao sa sanlibutan ito. Dahil ang mundo actually in terms of karunungan, itinaturo po yung mga past tense, adjectives, noun, pronoun, period, comma, colon, question mark. Tinuro kung paano po gamitin sa tamang pag-aaral, lalo na kapag nagsasalita ka, nagtuturo ka, nangangaral ka. Pag sinabing teacher, talagang anong klaseng teacher yan? Ano ba ang iyong expertise? English. Ikaw po, anong expertise mo? Social studies. Ikaw, kanyang-kanyang expertise. At dahil sa profession ito, yes, ang dami pong nagdunong ng mga tao. At actually, from 80s time, kapag meron akong nakilala ng mga teacher, kasi tatay ko po, teacher, talagang galang na galang tayo mga 80s time below. Ngayon, pag may nakasalubong kang teacher, minsan yung mga teacher naka-shirt na lang. Minsan yung mga teacher pambahay na lang. Minsan yung mga teacher pangkaraniwan ng masalubong mo. Dito sa Metro Manila, ang dami ng
mga tao pong sapat na sa pinag-aaralan. Pero iba ng time ngayon. Ngunit, tayong mga nasanay po sa ganon, nakikita natin hanggang sa time natin na merong mga bagay na ipinakita kung bakit po ang lahat ng tao nagkaroon ng problema at nangyayari sa mga bansa ang iba't ibang mga pangyayari na ito mga ay galit ng Diyos. Subukan mong magalit ka bilang tao. After 2 hours, 3 hours, wala na. Minsan pag nagalit ka, lalayas ka sa bahay mo. Minsan pag nagalit ka, 1 linggo, 1 buwan, call off muna. After 1 week or 1 month, back to normal. And then, galit ka na naman ulit. So yung galit mo from the year na marriage ang isang tao, until now, bilangin mo yung galit mo, ang dami niyan. Bawat galit nag-create po ng division and destruction. Sa time natin, bawat galit ng Diyos, since na tayo pinanganak, bawat bansa kung ano pong tinamaan, yung galit na yon, bilangin mo. Pero yung galit mo doon sa time ni Noah, totally flood, 8 souls lang yung nasave. Sa time natin, we have 7 billion people. Kung gawin uli, 8 matira. Ay, ilan tayo dito? 2, 4, 6. More than 8. As office of the bishop, eh sino kaya ang matira? Kung 8 lang, sino kaya mapiling 8? Like 144,000 na ang maraming mga churches, more than 144,000. Ngayon, kung ang isave ng Diyos is 144,000, paano yung sobra? Kaya po, ang wrath of God, hindi na katulad sa time ni Noah, is totally buong lupain. Sa time natin, pag merong church na 100 mahigit, salamat sa Diyos. Pero ang exactly number lang po, sinabi ng Biblia, na ang Diyos na sa gitna nila, 3 lang. In every family that we have 3 or 4 souls, pwede na po kayong mag-Bible study sa loob ng bahay nyo. 3, 2 sa kanyang pangalan, siya na sa kalagitnaan. Ngayon, kapag hindi nyo maintindihan ang Biblia, pwede kayong kumontak sa mga pastor online at humingi kayo ng payo kung paano buksan o nawain ang salita ng Diyos. Tandaan natin, ang religion of the Jew ay religion ng mga taong magagalitin. From the Jew up to in our time, yung religion na ito, pinag-uusapan na walang religion makapagliligtas. Which is true. At ipinakita po na kapag ang 3 at ang Diyos nasa kalagitnaan, ang problema ng bawat hindi nakaintindi sa Biblia, trabaho ngayon ng mga pastor para i-lead sila, libre, walang bayan. At yung libre na walang bayad na ito ang paraan para tayo makaiwas sa galit ng Diyos. Kailan nangyari? Ngayon lang. Nangyari na sa time ni Jesus Christ. Ang sabi ni John the Baptist, sinong nagsabi sa inyo na magpabautismo? Nakaambag na ang palakol palaputulin yung ugat. Ibig sabihin, yung paghihiwalay ng Israel sa Diyos. Separate na. Sa time natin as a Christian, as baptized in the name of our Lord Jesus Christ, maaaring hindi masabi natin po na tayo ay magpabaya. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, tulad ni Kristo,
ay ang pag-iingat ng bawat isa doon sa panahon natin na tayo ay hindi madamay doon sa galit ng Diyos. Kaya po, kapag utang pinag-uusapan, ang utang 1,000 above, maliit yun. Million, maliit yun. Ngayon, pag hindi ka binayaran doon sa utang, pag ang mentality mo katulad ng mga nagpapautang ng 5-6, barangay abutin. At kung may hina-hina pa, mapapahamak pa ang isang tao. But if you know this kind of promise of God, also the time of His wrath, yung thousands and millions, baliwala sa iyo. Pero bakit ka magpapautang? Na yung mag-utang sa iyo, walang kakayahang magbayad. At dahil walang kakayahang bayad, at kapag hindi makabayad, sisihin ka at magagalit sa iyo. At kalimitan, ibabarangay ka at papulis ka. At kalimitan po, istapa yung kaso. Sa time natin, Christian, born again ka man, anumang naghalo ang tao, maging sa custodial prison, iba't ibang kaso ng mga tao, babae at lalaki, na halos pinag-uusapan involved in pera. So, ang wrath of God, hindi siya automatically 100% na nagkasala ka ngayon, i-apprehend niya ang kanyang wrath, hindi. Pwede dadalhin ka muna sa hospital, pwede dadalhin ka muna sa prisuhan, at huwag mangyaring direkta na sa sementeryo. Lahat ng tao takot sa sementeryo, takot sa hospital, takot sa operation. Ngunit tanungin mo yung mga naoperahan, nagkaroon ka ba ng takot? Hindi. Dahil gusto mong gumaling. At naramdaman mo sa iyong katawan na kailangan mangyari yon sapagkat ibig mong mabuhay sa daigdig na ito, lalo na kung naintindihan mo na ikaw ay nakasunod sa utos ng Diyos. Sa paliwanag po dito ni Apostol Pablo, in Romans chapter 1 verse 18, sa aklat po ng taga-Roma, Eden, Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ibig sabihin, hindi mag-apprehend ang Diyos ng kanyang galit kung hindi makarating sa kanya. Like today, we are preaching about gospel of the kingdom under Jesus Christ's government. Nire-report natin to sa Diyos that there is any religious today in our time that they are pretending as a Christian believers. Nang sabi ni Apostol Pablo sa Jude chapter 1 verse 16, nang mga ito ay nagpapanggap na naglilingkod sa Diyos pero hindi talaga nila totally kilala ang Diyos. Ang paliwanag ni Paul sa kanyang time, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Maling paglilingkod sa Diyos, ungodliness. Maling pagpupuri sa Diyos, maling pagpipista sa Diyos. Maling buwan, maling pizza. Pastor, importante pa yan. Sa Gospel of Grace, pwede kang kaisi-isi lang. Sabihin mo yung labi, tanggapin mo si Kristo. Sambitin mo ang labing kanyang pangalan, saved ka na. But to those saved in Christ, to enter the kingdom of God, you need to follow what is the significance under the commandments of God. Itong kinabagsanan ng Israel. At ito rin ang wrath of God sa time nating nangyayari sa time ngayon. Kaya sabi dito, for the wrath
of God is rebelled from heaven against all godliness. Kaya nagpatawad si Kristo sa mga Hudyo dahil alam ni Jesus Christ ang galit ng Diyos para sa mga taong gumagawa laban sa kalooban ng Diyos. Kaya sa time ni Kristo, ipinakita, kahit po hindi tayo doon sa personal na kalagayan based on the Scripture, na nung nagdilim sa tanghaling tapat at lumindol, doon nila napatunayan na ang kanilang kinocrucify ay talagang Mesiyas. Sa time natin, hindi man kayo maniwala sa akin at sa sino mang mga preacher na mas pobre sa inyo o mas gwapo sa inyo, maniniwala kayo pagdating ng wrath of God sa panahon niya. Sapagkat ang coming of the Lord, walang nakakalam. Sabi niya, hindi siya parito upang magdala ng kapayapaan, kundi divisions. Anak laban sa magulang, manugang laban sa biyanan. Ang division ng church ba ngayon na nangyari noon pa? Ilan yung lumabas sa time ng polytheistic religion? Sa history, alam natin, isang pare lumabas sa pamunuan. At paglabas sa pamunuan, yung paring ito nagbuo din ng grupo. At nung nagbuo ng grupo, ang sinusundan ng paring ito, also the traditions of men. At yung 7 church of ages from Ephesians to Laodicea, na kung sinong nilagay doon ng mga propeta, na nag-declare silang mga propeta, yung time na yun, lahat yun ay napasunod sa salit-saling sabi ng tao. So where is Jesus Christ under the 7 church of ages that we can say na may church tayong pipiliin? There is only one church, Mateo 16:18, na yung tayo ni Pedro ay hindi tatamaan ni Hades pati kamatayan. And that is our main church. Kaya po, walang chapter, walang local, walang tinatawag na kami yung main, kayo yung local. Kaming main, kayo yung ano namin, branch. Saan galing yung mga mentality? From the traditions of men. Our main church, actually, especially the Christians, is from Matthew chapter 16 verse 18. That is our main church. Ang main church na yan dapat nakakonect lahat ng church, which is from heaven, na yung kaharian mula sa langit i-enforce ngayon dito sa lupa. Unang ginawa ng Ama, sinugo ang kanyang bugtong na anak para ipakita kung paano ang Diyos mag-save sa buong daigdig, para po ang kaharian ng Ama ma-enforce sa lupa. At yung kaharian ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ngayon sa ating panahon, we have how many churches, organizations? Ang tanong, sino kaya nagpapatupad sa kaharian ng Diyos dito sa lupa? Like today, we are serving God. That we declare today is first day of the week. Na ang isang linggo, Daniel chapter 9 verse 27, kalahati ng isang linggo, na ang weekdays from Monday up to Sunday, which is 7th day, ang kalahati nun ay Wibis, which is today. We celebrate today under the prophecy of Daniel chapter 9 verse 27. And I willing sa sarili ko, kung kayo po mag-invite sa akin, mas gusto ko yung mga taong nag-invite sa akin na seryoso. Yung talagang gusto niyang maipamuhay sapagkat hindi kasi ito matago. No? Kapag tayo ay may conviction, may tawag sa Panginoon, sundan natin yun. Dahil kahit gusto ng tao, hindi naman siya nakadesign doon, talagang distraction lang kanyang gagawin. But they are serious as servants of the Lord, na tayo ay merong communication
sa ilalim po ng ating teknolohiya, na ito ay instrumento ng Diyos para po ipaabot sa lahat ng tao yung plano ng Diyos na ang tao ay makaiwas doon sa kanyang galit someday. At ito po ang nangyayari dito. At sinulat ni Apostol Juan in chapter 3 verse 36. Ito po ang kanyang sabi dito sa John chapter 3 verse 36 bilang pagpapatunay sa ating pong pagbabahagi. Leading by the Holy Spirit. Okay. Verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yes. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakikita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, they are live 50, 60, 70 years old. Pagdating ng end of the day, puot ng Diyos ang kanyang matatamo. Eh, problema. Kapag merong nakulong ng life sentence, swerte mo na makalaya ka sa kulungan. Kapag nakulong siya ng 20 years, swerte mo na kung bata ka pa, makalabas ka pa. Kulong ka ng 30 years, depende sa kaso, mapalad kung mabigyan ng parol. So, depende sa performance sa loob ng kulong. Tayo kinulong sa kasalanan. Kapag tayo hindi makalabas sa kasalanan, you are in prison, in lifetime prison. Walang makalabas at walang magpiyansa sa isang tao. Liban sa piyansa na ginawa ng Diyos magitan ni Kristo. Yun po nagpiyansa sa atin eh. Spiritually, physically. Kaya sabi ko, I am in prison in 27 years. Not by a literal prison, but spiritual. Gaano katagal, kahaba ng panahon na ang tao ay nakulong sa ganong katagal. Wala kang mapagsabihan, wala kang mapagkwentuhan, liban sa iyong sarili at sa Diyos. And 27 years that you are in prison, spiritual, nasa gitna ka ng pagsubok, nasa gitna ka ng maraming problema, persecutions, na halos i-give up mo na ang iyong ministry. But because of our Lord Jesus Christ, niloob niya na ang galit ng Diyos ay maiwasan po natin o ng sino man na kahit nasa ICU ang isang tao at nag-reveal sa kanya ang aral ng Diyos, kaya siyang patuyuin at palakarin at pagalingin sa anumang karamdaman at paglaya ng isang tao. Kaya sa time po natin, huwag iasa ang ating sarili sa ating pera, sa is, sa punerarya. Huwag iasa ang ating sarili dyan. There is eternal life. There is a soul and a spirit that we can go inside into the kingdom of God. Kaya sa time natin, habang naglilingkod ang isang tao sa Diyos, habang may nangyayaring galit ang Diyos sa iba't ibang bansa, let us continue to perform as servants of the Lord na kung paano niya ini-implement yung utos ng Diyos. Like in our time, the solemn time, 8th day, kingship time of Jesus Christ. So how can you perform the solemn time in our time as a kingship time of Jesus Christ? How can we? Kaya hindi ako papayag na kapag ikaw bisita, papasok ka sa bahay, magbabasag ka. That is a wrong mentality. Hayaan mo kung bisita, di bali ako magbabasag, bisita naman eh. Dapat nga, pag bisita ka, bihib ka. Amen? At pag bisita ka, kailangan ipakita mo ang iyong respeto sa may-ari ng bahay. Pag bisita ka, kailangan hanggat maaari magdala ka ng pasalubok sa bahay na iyong nadatnan. Kahit pa paano matutuwa yung tinatnan mong bahay bilang bisita. Eh magbasag ka, baka ipabarangay pa kita. Amen?
Kapag galit ang pairalin, gagawin mo yun. Patawag ka ng polis, ipahuli mo. Then may galit ka. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang galit niya, hindi niya agad hinahatol sa tao. Dinaan mo na. Ang Israel, dinaan mo na sa mga apostol. Sabi ng Panginoon, kayo ay maging hukom sa 12 angka ng Israel. Judge agad from the fisherman to judge. Kaya malaking opportunity sa mga apostol na in-appoint ng Panginoon. Savior yan. Ngayon, sa time natin, si Apostol Pablo inilagay sa hintil para po iparating sa atin ang tungkol sa paglakad tungkol sa Espiritu. Ngayon, ang wrath of God bago dumating, ang Panginoon mo na ang binigyan ng authority para i-judge ang daigdig na ito. Paano tayo makaiwas? Paano tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng maraming suliranin ang bawat bansa? Ngayon, ang kagandahan po bago mangyari ang final judgment ng Panginoon, binigay na niya lahat ng information. Wala kang pambayad sa internet, 50 lang, meron na. Makapag-research ka na. Mataon ka lang sa isang lugar na merong signal, makikita mo na sa cellphone mo yung data, pwede ka nang... May mga ibinigay na ng Diyos ang tamang information. Kaya hindi na lihim sa tao ang mga information maging sa galit ng Diyos, maging sa kailangan ng tao maglingkod sa Panginoon. Dahil kahit ang isang criminal o masamang tao na kapag tinamaan ng galit ng Diyos ang kanyang mahal sa buhay, wala akong nakitang tao na hindi papatak ang luha para umiyak sa lungkot. Kaya sabi ng Scripture, ang tawa nyo, palitan nyo ng pag-iyak. Dahil alam ng mga apostol, alam ng mga propeta sa darating na mga araw, yung wrath of God, hindi kayang pantayan ng galit ng tao. Kaya po, dinidiin sa ating panahon, maging sa sulat ni King David at ni John, hanggang sa Romans chapter 1. Last, 1 Thessalonica chapter 2, verse 16. Unang Thessalonica chapter 2, verse 16. Na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hintil upang mangaligtas ang mga ito, upang kanilang paraming lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. At dahil dito po, mga kapatid, kay Kristo, nangyari sa akin yan personally, pero hindi niloob ng Diyos na ang pagbabawal na ito, na pagbawalan ako ng tao. Sapagkat may Diyos na nag-guide sa atin upang sabihin, hindi lang sa mga Jew, Israel, o Gentile sa time natin, kundi sa lahat ng tao. Not only by the local, also international. Kaya po, ang pagdetalye sa kingdom come at sa wrath of God, yun po, ang topic nito ay tumatakbo ng more than 3 years. Ngunit sa isang oras, sa maikling oras, sa mga nag-aaral, sa mga nagsusuri, sa mga nagseryoso sa aral ng Diyos, alam ko ma-adapt nyo kahit maikli lang ang ating pagtatalakay. Sapagkat may banal na Espiritu na magtuturo sa lahat ng bagay, magpaalala sa lahat ng bagay. Kaya bawat panahon, may pag-improve, may pag-progress, at bawat grupo may unity, isang Espiritu. Pero kapag hindi isang Espiritu, mabagal po ang pag-improve. So kailangan ng tao pag-improve, kailangan ng tao ang mag-prosper, pero ayaw sumunod sa Diyos. Kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, na ang galit ng Diyos ay hindi po mapipigilan ng tao. Any nations, any group, any individual, pwede pong mangyayari niya. Kaya, sa paliwanag ni Apostol Pablo sa binasa ng ating kapatid, for bidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always,
For the wrath is come upon them to the uttermost. So, buong daigdig na po yan. Kaya ang utos ng mga apostol, ipangaral niyo una sa Jerusalem, sa Samaria, Judah, at the uttermost. Apat po yan. Yan ang mission ng mga apostol. At itong mission ng mga apostol, tapos na. At yung mission ng Gentile sa time natin, lumabas ng FB, lumabas ng YouTube, ang information po, dumating na sa lahat ng sulok ng daigdig. Sometimes, walang nag-like, walang nag-comment sa share mo sa salita ng Diyos, even na FB in YouTube. Pero, maaring tumitingin, nagbabasa, nakikinig sa aral ng Diyos. So, ng Panginoon sa makapangyarihan niyang gawa, hindi lang wrath, kundi ang pagbukas niya sa saradong puso at isip ng tao. Sapagkat sinabi niya, may mga matang nakikita, ngunit hindi sila nakakita. May tainga na nakarinig, ngunit hindi nila marinig. Kaya masakit po sa time na yan na kompleto ang tao, pero hindi niya ma-discern ang will ng Panginoon. Kaya ang church, if you have 10 or more than 10 members na may ganun pong standing, magkanda ka ng seminar para po i-handle ang ganong mga individual na maturuan. Pag hindi po, hingin mo sa Panginoon na ilaan ka sa mga lugar kung saan ka naka-design. Hindi pwedeng magsama ang itim at saka puti. Hindi magsama ang masama't mabuti. Lalo na sa time ng Spirit time, this kingship time of Jesus Christ. Ngayon, sa time natin as husband and wife, declared na sa pagsasama ng babae at lalaki, ang isa masama, ang isa mabuti. Pinagsama yun. Ay ngayon, dinikliran kayo ng habang buhay magsama kayo sa hirap at ginhawa, ayun, kita natin ang nangyayari. Na ang declaration mostly sa mga nag-officiate ng mga lingkod ng Diyos, magsasama kayo habang buhay sa kamatayan at hirap. Yan, sabi ng marami, kamatayan lang magkapaghiwalay sa mag-asawang nagmamahalan. So, anong klaseng separation? That we have how many families in our time and different problem, but ang pinaka-importante dito, sa kabila ng wrath of God, distractions, divisions, argumentations, ang ating puso ay nakatuon pa rin pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ka pwedeng gumanti sa iyong kapwa, hindi ka pwedeng magalit sa iyong kapwa, hindi mo pwedeng isumpa ang iyong kapwa, hindi mo pwedeng ipakulam ang iyong kapwa, hindi mo pwedeng ipapatay ang iyong kapwa. Hindi mo pwedeng pahirapan ang iyong kapwa. And that is the life of our Lord Jesus Christ. Kaya, ang galit, ipinakita mula sa Israel hanggang sa Gentile, hanggang sa time natin na katulad ng ating tinanggap sa Panginoon, na ang ating pagsunod sa first day of the week is not from the traditions of men, is not from the Marcos chapter 7 verse 8. Nang sabi doon, pakibasa, Marcos chapter 7 verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Okay? At inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng tao. 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling tao. Salamat sa Panginoon at nakaalis tayo sa salit-saling sabi ng tao. Ang Christ government is not the end of the world, kundi magsimula ang panibagong taon ng sanlibutan ito sa sino man na siya ay nagsisikap na susunod sa utos ng Diyos
is not come from the traditions of man, but by the will of God through Jesus Christ. God bless po, and happy first day. Tayo tumayo at tayo ay bigay ng papuri, awit sa ating Diyos. Hallelujah.